Arise today in the matter of personal and collective privilege, compelled by the sad and harsh reality facing every Filipino worker and their family. Hindi lahat masaya ang Pasko, lalo na ang manggagawang Pilipino. Hinimok ni House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza ang pamahalaan na agarang tugunan ang mga suliraning kinakaharap ng mga manggagawang Pilipino, lalo na sa panahon ng papalapit na Pasko. Binigyang diin niya ang kalagayan ng mga migranteng Pilipino sa ibang bansa na nakararanas ng abuso at pananamantala. Giit ni Mendoza, mahalaga ang malasakit at mabilis na aksyon ng gobyerno upang maprotektahan ang mga Filipino migrant workers. Kabilang na ang pagtiyak na maiuwi sa bansa ang mga labi ng mga pumanaw upang maipanumbalik sa kanilang mga pamilya. Tinalakay din ng mambabatas ang isyu ng 500 peso Noche Buena na aniya ay pansamantalang ginhawa lamang at hindi pang matagalang solusyon. Sa halip na nawagan siya ng mas malawak na reforma tulad ng pagbabawas ng buwis at pagpapalakas ng sahod at mga benepisyo ng manggagawa. Habang pinuri ng TUCP Party List ang mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa korupsyon at political dynasties, iginiit din ni Mendoza ang panawagan na ibalik ang party list system sa mga tunay na marginalized at underrepresented na mga sektor. Sinang-ayunan din niya ang paninindigan ni House Speaker Bogie D. III na ang tunay na representasyon ng mga manggagawa sa Kongreso ay dapat nagmumula din sa hanay ng mga manggagawa at hindi sa mga makapangyarihang interes at political clans. Sa pagtatapos, binigyang diin ni Representative Mendoza ang patuloy na paninindigan ng Trade Union Congress of the Philippines na ipaglaban ang karapatan at kapakanan ng bawat manggagawang Pilipino hanggat makamit nila ang mas disenteng buhay at mas matibay na kinabukasan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.